Davao City po. Davao City. Okay. Ma'am, nabanggit niyo po sa akin nung nag-usap tayo. This is not the first time na nangyari sa'yo to. Ano nangyari? Dati po, na-viral din ako last year. Naglalakad ako na walang sapatos. Tapos, yun, naglalakad lang kami sa daan. Tapos, nakita ko na lang, may nag-chat sa akin, na-viral na naman ako. Pero hindi talaga siya, sir, yung kagaya nito ba na sobrang lala. Yung last lang is naglalakad lang ako na may kasamang apam. Yun lang. Ma'am, yung AFAM na yun, SIM lang din po ng kasama mo? Hindi po. Yun, yung nangiligaw sa akin yun. Noon pa yun, last year pa yun. Okay. Ma'am, matagal na po ba kayo sa Hong Kong? Medyo po. Medyo. Gaano yung medyo mo, ma'am? More than 5 years. Ay, hindi na medyo yun, ma'am. Ha? Sobrang tagal na noon. Kamusta po ang Hong Kong para sa'yo, ma'am? Okay lang. Okay lang din. Okay po ba ang pamilya nyo? Okay naman. Okay, ma'am. Ano yung naging dahilan bakit nangyari yun sa Hong Kong bar? Pwede mo po ba ikwento sa amin? Opo, lang kami mag-iinuman kami, tapos chill lang, date ba, happy, party. Yun po. So, hindi mo kilala talaga yung mga nasa video? Hindi ko po sila kilala. Anong naisip mo, ma'am, noon na may posibleng nag-video o mag-video sa'yo at mag-viral ka online? Naisip mo ba yun? Hindi ko po naisip yun. Ang isip ko lang po nung time na yun is yung masaya lang kami ba. Wala akong ibang iniisip kundi saya lang. Nag-i-enjoy kasi kami, sir. Kayo lang dalawa ng AFAM? Kami lang po dalawa. Ma'am, kung babalikan mo yung gabing yon, may gagawin ka bang iba para maiwasan yung sitwasyon na yon? Opo, siyempre, dapat sana hindi na lang kami pumunta doon. Saka sa iba na lang sana kami nagpunta. Naging panatag yung loob mo kasi kabayan yung mga nakita mo na nandoon? Opo, kasi kapwa Pilipino, kasi ako, sir, approaching, mahilig ako makipag-usap sa kapwa ko Pilipino. Wala akong iniisip ba na masama na may gawing masama sa akin. Ganun. So wala ho kayong, hindi mo nakita yung camera na nakatutok sa'yo? Wala? Wala po. Wala akong iniisip na ganun kasi pag akyat namin, lasing na kami eh. Galing kasi kami sa baba nag-inom. Tapos, sabi ng tanong ako kung may okay pa ba sa taas. Pag akyat kami sa taas, kasi gusto din namin magkanta ba. Ako sa video na kumanta din ako eh. Kasi yung buong pangyayari, hindi ko masyadong maalala eh. Nakainom ka ng champagne, no? Nakailan po ba kayo ng champagne nun, ma'am? 4 po. 4? Ang lupit mo, ma'am. Nakakaisang bote lang ako ng champagne. Lasing na ako. Dalawa kami noon. Grabe nga yung inuman namin noon. Ma'am, naisip mo ba kung paano maapektuhan ang reputasyon mo at pamilya mo after the viral video? Ay, sobra po. Sobra, sir. Sobrang laki talaga, sir. Diyos ko. Hanggang ngayon, sir, yung anak ko nga, sir, 3 araw, sir, nasa loob lang ng kwarto. Kasi kung anak ko, yung may college din akong anak na yung nursing ko, 2 araw akong hindi kinausap. Ngayon, hindi ko rin nakausap. Kagabi, hindi ko rin nakausap. So, galit sa'yo yung anak mo, no? Naramdaman ko talagang panlamig ng anak ko eh. Kasi araw-araw ko yung kausap eh. Chine-check ko yung nila, kung anong kailangan sa school, yung pagkain nila, kung anong ulam nila, kumain na ba, anong kailangan dyan sa bahay. Ma'am, anong ginawa mo nung malaman mo yung viral? Paano mo nalaman? At kinontak mo ba yung nag-upload? Opo, kinontak ko po. Kasi nung pagising ko, sir, nag-open ako ng cellphone. Pagising ko sa WhatsApp ko, nag-message yung kaibigan ko, "Hoy, Amor, viral ka." Tapos nag-message na naman yung video ng link ba galing Facebook. Pagtingin ko,
ako yung nasa video, kaming dalawa, nagsasayaw, ang pangit tingnan ko, Diyos ko, nabigla ako ba, tapos kilinig ko yung, kung sino nag-upload, miniseeds ko, siyempre sa galit ko, sir, sabi ko sa kanya na, ipapulis ka namin, ganun ba, tapos tinatawagan ko siya, ayaw namang sumagot, tapos nag-reply siya, ang sabi lang niya, go, tapos tumatawa. So, Chat ako ng chat, ayaw na niya akong replyan. Doon siya sa comment section. Ang dami nilang binabasa ko yung comment. Doon siya nagre-reply, hindi siya nagre-reply sa akin. hindi Kahit siya nandito pa rin- nagre-reply sa'yo. Nandito pa rin yung screenshot, kahit screenshot ko yung message ko sa kanya, nandito pa rin. Tinatawagan ko, ayaw sumagot. Doon ako nagpanik. Ma'am, sa tingin mo, malaki bang epekto ito sa pamilya mo, lalo na sa mga anak mo? Sobra, sir, sobra. Sobra talaga, sir. Ako nga, 3 araw, hindi ako nakatulog. 3 araw, nung nakaraan lang ako kumain ng pagkanin talaga kasi nakahiga lang ako lagi. Ayaw kong bumangon. Yung utak ko parang ang pakiramdam ko yung wala nang laman yung utak ko ba. Hindi ako makatulog. Tapos iniisip ko yung kung anong mangyayari in the future, yung mga anak ko, anong mararamdaman, mga kapatid ko, baka magkaroon ng away kasi ano ko na kung anong mangyari ba, mabubuli sila, ganun, baka makahanap ng away, di nila mapigilan yung galit nila, baka ganun ba. Anong sabi ng AFAM, boyfriend mo? Nalaman ba niya? Oo, sinat ko. Tapos hindi naman siya, kasi ang APAM sila hindi sila masyadong concern sa ganito eh. Hindi katulad ng Pinoy, no? Oo, baliwala lang kasi sa kanila. Sir, sa akin, Ma'am, sa palagay mo ba naging patas ang naging reaksyon ng publiko sa viral video mo? patas man o hindi, sir, wala na, sir, sira na talaga ako, wala na. Yung tahimik na buhay ko, nagulo. Yung pamumuhay ng anak ko na tahimik, nagulo. Marami nagsasabi sa comment section na may nangyaring, alam mo na, totoo ba yun? Hindi po, wala pong nangyaring ganun. Wala. Mamatay man ako ngayon, sir. Walang nangyari, sir. Oo, aminado ako na malaswa talaga yung ginawa ko, pero walang sex na nangyari, sir. Yung malaswa lang talaga, aminado ako doon. Kasalanan ko talaga yun, sir. At saka, hindi ko rin sinasadya ron, sir, kasi lasing talaga ako noon. Lasing talaga kami, sir. Ma'am, anong masasabi mo sa mga nagsasabing ang ginawa mo ay sumasalamin sa ugali ng kababaihan sa ibang bansa? Sorry. Okay, pass tayo sa tanong na yun. Sa tingin mo ba may kaibahan ang tingin ng lipunan kapag lalaki ang gumawa ng ganito kumpara sa babae? Oo, siyempre, pag lalaki ang gumawa, wala lang sa kanila yan eh. Parang normal na lang. Sa pagbabae, wala. Yun ang pagsisisi ko talaga, sir. Pagsisisi ko talaga sa buhay ko. Kamusta kayo ng asawa mo, ma'am? Wala akong sawa, sir. Wala ako, sir. Hiwalay na kayo. Nalaman ba Tagal niyo? kang wala. Siguro, alam na lang. Viral na doon sa amin eh. Umabot na nga daw sa TikTok. Anong pinakamalaking aral ang natutunan mo sa pangyayaring ito, ma'am? Hindi na talaga ako magiinom ng sobra, sir. Yung totoo pala talaga yung sa kasabihan na pag sobrang saya mo, ang kapalit ay kalungkutan. Hindi na talaga ako magiinom ng sobra-sobra. Tsaka hindi na ako magtitiwala kahit kanino. Kahit kapwa mo pa Pilipino, ipapahamak ka. May anak po ba kayong babae, ma'am? Meron po. Grade 6. Kung yung anak mong babae ang haharap sa ganitong tukso, anong may papayong ibibigay mo sa anak mo? Siyempre, bilang nanay, siyempre, anuhin mo yung utak niya na dapat magpakatatag ka. Ayaw kong mangyari yun, sir. Hanggat maaari, ayaw kong mangyari yun. Hindi ko, ipagdadasal ko na hindi mangyari sa kanya yun. So, paano mo sisikaping baguhin yung imahe mo ngayon sa social media? Ngayong viral ka na, sabi mo. Ay, hindi na. Siguro, sir, ang tao, hindi mo mapipilit eh kung
Kasi kung tingin nila sa'yo masama, masama na talaga. Pero pipilitin ko pa rin na para sa mga anak ko, para sa sarili ko. O lahat naman ng tao may wild sa side, di ba? May wild side tayo, ika nga, di ba? Pero ang nangyari lang sa'yo sa ibang lugar, hindi sa private room, di ba? Nasobraan lang yung liberated ko, sir, ba na inom lagi, sa inom lagi, nakakasira ng utak talaga, totoo yung sobrang inom. Nakakasira talaga. Marami ako nabasang comment na napakagaling mo daw, ma'am. Anong masasabi mo doon? Ayaw ko nga tingnan yung video ko Video ko. Tumatayo yung balahibo ko. Pag nakikita yung video ko, nabubwisit ako. Kasi minumura ko yung sarili ko. Still, pag pasok sa utak mo, ba't ginawa mo yung... Ma'am, may hate ka ba doon sa nag-upload hanggang ngayon? So, sir, wala naman talaga akong ang akin lang sana ba, yung minto na siya ba, yung noon lang sana na inano na niya, hindi na umabot talaga sa buong mundo na nasirang-sira na ako. Walang galit sa puso ko. Kasi hindi ko maramdaman yung galit Ang akin ba, ang iniisip ko yung sarili ko, yung mga anak ko, yung mga kadugo ko, kapilido ko, madadamay sila. Pero itong ginawa niya, sir, hindi ko papalampasin. Hindi ko talaga papalampasin. So, wala na kayong pag-uusap after the viral, kahit na binura niya yung video niya. Nagpa-interview sa iba Oo, nakita ko yun, pero kita ko sa mukha niya, para siyang yung iba siyang klaseng tao, sir. Yung iba, ewan ko parang wala siyang kaluluwa ba magsalita. Nakita ko yung niya yung interview niya, para siyang walang kaluluwa. Kung meron kang gustong sagutin dun sa mga sinabi niya dun sa live video ng ibang vlogger, ano yun at bakit? Ano, sir? Kung meron kang gustong sagutin dun sa mga sinabi niya dun sa live ng ibang vlogger, ano yun at bakit? Hindi ko na maalala, sir. Hindi ko na yung utak ko kasi ngayon, sir. Ano ba yung para siyang kasi sa walang tulog, walang maayos na pagkain, higa lang ng higa. Yung utak ko ayaw mag-stop ng andar ba. Kahit nakahiga ako, gusto ko matulog, hindi ako makatulog. Kahit nakapikit ako, wala na mahina lang ang ng utak ko ngayon. Ano po masasabi niyo doon sa sinabi niya na may ID daw siya? Siguro, may ID siya. Siguro. Pero sa tingin niyo po ba na sukatan ng pagkakaroon ng ID para ganyanin kayo, ganyanin ang ibang tao? Hindi po, wala siyang karapatan. Wala siyang karapatan talaga ang ng tao. Gusto niya akong sirain. Gusto niya talaga ako. Wala akong kasalanan sa kanya, sir. Ba't ganun? Hindi ko siya kilala. Wala akong kasalanan sa kanya. Hanggang ngayon, inaano pa rin niya ako. Wala talaga akong kasalanan sa kanya. Parang gusto niya akong sirain ba? Parang ang galit niya sa akin parang abot langit. Wala naman akong kasalanan. Hindi ko nga siya kilala. Ilan po ba sila doon sa grupo na yon, ma'am, nung nagiinuman? Tatlo ata siya. Tatlo. Dalawa nga lalaki at saka siya. Parang ganun. So, wala nang way para magkabati kayo, ma'am, after all? Wala na. Ayaw ko, sir. Ayaw ko sa ginawa niya, sir. Pagbabayaran niya talaga ito, sir. Sinusumpa ko sa buhay ko, buhay ng mga anak ko. Pagbabayaran niya yung ginawa niya sa akin, sa pamilya ko, at saka sa utak ng mga anak ko, sir. Ang laki ng pangarap ko para sa mga anak ko. Kaya nga kung sino bang maging masaya kung ilagay niya yung sarili niya sa akin. Anong tingin ng mga tao sa akin? Hindi naman yun ang totoo talagang nangyari. Walang kantutan nangyari doon. Nakaupo ako, nakakandong, pero walang sex nangyari doon, sir. Mali yung sinasabi nila na nag-iiyutan kami doon. Hindi totoo yun. Mamatay man ako at alam nila yun, sir, sa sarili nila na hindi yun ang nangyayari. Nag-ano kami ng malaswa, pero walang lumalabas na kung ano doon. Meron man, pero
yung siguro nagpaano ako, yun. Pero yung sex talaga, wala sir, mamatay man ako. Ano ko yung buhay ng mga anak ko, wala talagang nangyari na ganun. Ma'am, pero hindi naman po sinabi nung vlogger na nag-sex kayo doon. Ano masasabi mo doon? Hindi, yun ang inaano niya, yung mga post nga niya, bimbangan, ijutan, gano'n, nakikita ko yun sa post niya, saka yung mga comment nila, nababasa ko kasi sir, yung ano kasi yung magsalita kasi pag ganun siya magsalita ba, yung walang, hindi straight ba. May screenshot ka ba ng mga post niya? Oh, meron po ako yung video sinave ko yung video na in-upload niya, yung mga screenshot ng mga comment niya, mga comment ng mga tao, yung mga post niya, in-screenshot ko sa mga in-screenshot ko lahat kasi nga, nag-ano lang ako sir, yung tahimik lang ako ba, pero mananag ko siya sa ginawa niya sa akin talaga sir, mananag, sumpa ko talaga yan sa buhay ng mga anak ko. Ma'am, ang sinasabi naman po niya hindi naman nagsasaya lang daw sila. O, kumbaga, pinost niya yon na sila para sa kanila. Ano masasabi mo doon, ma'am? Bakit nung mukha ko doon nakapokus, nakita ko sa video, bakit sa amin di sa mukha nila? Nung intention niya doon? Bakit sa amin doon? Nakita ko pa nung binidyo na sa gilid, dinilit niya lang. Bakit yung mga mukha namin ang nakabalandra doon, bakit yung sticker doon sa kabila, bakit yung sa amin wala banda. Tapos yung post niya pa iba-iba, yung post niya dinidelete niya, tapos i-upload niya, lagyan ng sticker, tapos i-delete niya, ipapalitan naman niya, magmamaydi siya ng walang sticker, magmamaydi naman siya ng may sticker. Ganun ba? Ano yung post niya ba? Kasi yung unang post niya, nakita ko, mahaba, walang sticker yun. Tapos yung chinek ko na naman, yung video na iba, may sticker na. Nakaputol-putol naman. Meron ng part 1, part 2, part 3. Ma'am, ano masasabi niyo doon sa sinabi niya na hindi naman daw po bawal doon sa bar ang pag-take ng video, kaya pinost niya? Hindi po, bawal po yan sir sa karapatan pantao sir. Ako, hindi man ako masyadong matalino sir, no? Pero para sa akin, hindi pwede yun. Bawal yun. Ako nga, ingat na ingat nga ako mag-ano kasi natatakot akong gumawa ng ikakapahamak ng sarili ko, pero yung nagawa ko nung nakaraan, pinagsisihan ko talaga, aminado talaga ako, tulak ng alak talaga yung sir. Pero wala naman ako sinaktang ibang tao. Ang pagkakamali ko lang yung sobrang pag-inom namin, yung wala na kaming pagkialam sa namin, palibot namin. Ma'am, ano po mensahe niyo doon sa nag-upload? At mensahe mo sa mga nanghuhusga sa iyo ngayon? Yung sa nanghuhusga sa akin, wala akong magawa kung ganyan talaga yung tingin nyo sa akin, wala na akong magagawa doon. Pero yung sa nag-upload ng video ko, sana hindi ka makulong. Pero sa akin, Day, hindi sa akin, Day. Gagawin mo lahat, Day. Gagawin mo talagang lahat. Ano po masasabi niyo na taga Davao din siya? Bisaya nga Kung matino siya, pwede naman siyang magtawag ng waiter or manager. Kasi sila pa ang matino, pwede naman siya magtawag ng manager na pwede ipalipat niya yung dalawa, nakakairita yung dalawa. Pwede naman siya maganon. Pag smell pa nga siya sa amin, binigyan pa niya ako ng microphone. Nakikipag-usap pa nga ako sa kanila. Mag-enjoy, tawa-tawanan pa nga kami. Tapos ganun pala ang gagawin nila, nagsiskreto ng video. Sino bang matutuwa niyan? Pagising mo na, viral ka na. Ang viral mo pa, sobrang malaswa. Yung pa naman, yung pinupokus nila, parang... Ang tingin nga namin, ma'am, dun sa babae na yun, may ganun. Sa tingin ko rin, parang may buang ata yun, sir. Walang laman at ang utak niya. Parang... Oo, sa tingin ko din ba? Kasi ma'am, napansin ko, Buang siya. Oo nga po kahit napatuloy niya sabihin na ito, paalala sa mga Pilipino na huwag gawin yung ginawa mo. Pero paulit-ulit niya pong pinapaskil yung mukha mo. I think may ganun yung babae, ma'am. Oo, baliw siya, sir. Tsaka wala siyang kaluluwa na pagkatao, sir. Wala siyang kaluluwa. Tinitingnan ko yung mga video niya, paano siya magsalita.
magsalita siya, wala siyang kaluluwa magsalita. Sinabihan ba niya Para kayo siyang na huwag niyong gawin yon, ma'am, something? Wala siyang, kung ano, umayas kayo dyan, ayaw namin kayong makita na ganyan. Pwede naman siya mag-anon sa amin. Maghanap kami ng ano. Pwede naman siya magtawag ng waiter doon na ipalipat kami sa ibang ganun. Pero aminado po kayo na nagkamali rin kayo. Pinagsisisihan niyo po ba yun, ma'am? Pinagsupukan ko talaga, sir. Big lesson talaga sa buhay ko, sir. Hindi ko na talaga uulitin na mag-inom ng sobra-sobra. Hindi na talaga nakakabubo, nakakasira ng buhay. Totoo talaga yung kasabihan na sa sobrang happy-happy mo to, ang kapalit ay luha. Okay, bago po tayo magtapos, ma'am, sa usapan natin, may dalawang tanong lang pong natitira pa, ma'am. Ipapatulpo mo ba siya o hindi? Ipapatulpo ko po. At yung huling tanong po, ma'am, lights on o lights off? Ma'am, may nagtanong lang, hindi. Lights off. Hindi, pinapatawa lang po namin kayo, ma'am, kasi ramdam naman namin na talagang yung samaan ng loob, dala-dala mo hanggang ilang araw na po ba nakararaan nung matapos pong ma-post shoot? Kailan po ba nangyari yun, ma'am? Kailan ba nangyari yun? 5 ba yun? 5 ata yun? Hanggang ngayon, sir, wala pa ako masyadong tulog. Ang pinakamahaba ko lang tulog, 3 oras. Gising na naman ako, ipikit ko yung mata ko, hindi na ako makatulog. Yung utak ko, ayaw maghinto. Ipikit kong mata mo, kahit anong pilit ko, wala talaga. Kasi lagi akong nakaano sa cellphone ba. Iniisip ko yung mga anak ko, yung baka anuhin sa labas, baka makarinig ng hindi maganda ba, tapos makipag-away. Ganun iniisip ko. Wala man akong pakialam sa ibang tao itong mga hindi ako gusto, no? Pero yung anak ko ba, yung pamilya kadugo ko. Ano masasabi niyo dun sa mga anak mo, ma'am? Sa mga anak ko, pasensya na si mama nag-ano pasaway dito. Hindi na mauulit. Sana sa mga taong nagbabasa akin, sa mga maawa kayo sa pamilya ko. Kasi hindi naman totoo talaga nagkantutan kami doon. Aminado naman ako mali yung ginawa ko. Nasubraan lang talaga kami sa inom. Sana ihinto na nyo yung video na mga malalaswa. Maawa kayo sa mga anak ko pa. Hello po, sir. Okay, ma'am. Maraming salamat po sa oras mo, ma'am. At magdasal ka lang lagi at malalampasan mo yan, ma'am. So, ang aral sa video na to, no? Huwag tayong gagawa ng mga kung anumang bagay na pwede nating ikasira o ikapahamak. Dahil sa panahon ngayon ay talamak na yung mga vlogger na nagkalat dyan o vlogger-vloggeran. Sa isang pagkakamali lamang ng tao, nakagustuhan din nilang makilala sa social media ay gagawa na sila ng video na maiisip nila na pwede mag-viral. So kaya lagi po nating tatandaan na dapat ay lagi tayong nag-iisip ng tama sa mga bawat ginagawa natin. Kahit na tayo ay nakainom, hindi po yun rason o dahilan para maging dahilan yun na para sabihin na exempted tayo sa mga nagagawa nating bagay na mga mali, na hindi ka nais-nais sa paningin ng mga tao, sa batas. Hindi po exempted yung pagiging lasing o nakainom. Dahil nga po, katulad niyan na napasobra ang pag-iinom ng alak ni ate, ay hindi na niya nakontrol ang kanyang kasiyahang nararanasan doon sa kanyang inuupuan. Diyos ko naman. Grabe naman kasi ang lambot ng kanyang nasasakyan. So, ayun na nga po, no? Ulit-uli, pag tayo ay magiinom, magtitira tayo ng konting kahihiyan na kahit yan ay mga kaibigan natin, kakilala natin, huwag tayo maggagawa ng mga kalaswaan.
na lalo na't nakikita natin tayo ay binibidyohan, no? Oh. Oh, yung oras na yon kung maliwanag pa yung ating pag-iisip, kung nakita natin tayo kinukunan at sa isip naman natin ay parang malaswa o pangit yung ating ginawa, ay dapat agapan na natin yung kumukuha ng video na maipa-delete at siguraduhin na delete. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, na kapag napadelete mo dun sa nakita mong video, ay meron pang recovery side na para bang meron pang extra na natatapunan nung recycle bin na akala mo na-delete na pero meron pang extra copy yon. Dapat, pag alam mong ikapapahamak mo o ikapapahiya mo, siguraduhin mo na yun ay nabura. No? Lesson learned sa mga ganyan mahilig na magmaoy o mawala sa sarili kapag nagiinom. At doon naman po sa mga kumukuha ng video, mag-isip naman po tayo, no? Hindi naman siguro kagustuhan ng tao na yun, no, ni ate na malagay siya sa kahihiyan. Katulad niya na nag-viral. Kasi meron din siya mga anak na naapektuhan. Katulad niya na pwedeng araw pong mapaaway ang kanyang mga anak. And dahil sa ginawa niya, and dahil sa pagbubuli rin sa magulang, siyempre, may anak na nagtatanggol na ayaw rin naman nilang nabuli yung nanay nila sa kabila nung nakita naman na sa video, pwede mapaaway yung kanyang mga anak. So, dapat ay pinag-isipan din naman ng taong nag-upload na yun na ikasisira ng tao yung pangyayari na yun. Di ba? O kung gusto mo naman din sumikat na pagiging vlogger mo, kung talagang vlogger ka nga, sana man lang ay tinakpan mo yung mukha ng tao. Di ba? Kahit yung ginagawa na lang nila, dahil dun para magba-viral yung video mo, pero sana tinakpan mo yung pagkakakilanlan ng tao. Hindi yung basta-basta ka nag-upload na kahit sabihin mong madilim, nasa madilim, ay pwede mo nang i-upload yun. Hindi po pwede yung ganun. Kasi po pwede siya makilala ng ibang talagang kakilala na siya Kasi yung suot niya o yung wangis na mukha niya na kahit madilim, may makikilala siya. Kasi may mga time sa video na lumalapit siya sa camera So, hindi tamang basta-basta ka nag-a-upload, No. So, dapat, kung gusto mong makilala sa mga ginagawa mong content na ganyan, i-blurred mo naman yung mukha ng tao. No? Huwag mo namang ilagay sa kahihiyan. Sumikat nga yung video mong ginawa, pero nakasira ka naman ng buhay ng tao, di ba? O sabihin mo nang mali rin kasi yung ginawa ni ate. Pero, dapat, hindi mo muna in-upload. Saka mo sinita lang sila. Na ate, mali po yung ginagawa ninyo sa loob ng bar. Na ganyan-ganyan. Di ba? Na hindi mo ba alam na videohan ka namin? Pwede ka ditong makakasuhan. Ganun na lang sana. Hindi mo na pinangunahan na makagawa ka ng viral video. So, yun na lamang muna ang komento natin sa dalawang side na yun, Dun sa kay ate, na sana ay matuto na siya. At dun din sa mga iba pang gagawa ng mga ganyang kalasuan, ay mag-isip kayo. O kung gusto niyo naman sumikat, go! Tuloy nyo. Di ba? Gumawa kayo ng ikakapahiya ng inyong buhay. Ng inyong pamilya. Para lang kayo ay bumiral. So, hanggang sa muli, Ako po si Kois TV. At please, paki-follow po at paki-subscribe po yung aking channel and then like na rin po. Maraming po salamat and then sa mga sumusuporta po. Thank you po.